Tanong ng Pilipino. Ang unang katanungan po ay mula sa Quezon City kay Shalani Vera. Ang kanyang tanong ay, pwede bang ipatanggal ng babae ang apelyido ng asawa niya sa pangalan niya? Kuya Alan? Sabi po sa Civil Code, pwede pong gamitin ng isang babae na may asawa ang kanyang first name, kanyang maiden name at surname ng kanyang asawa. Yun po ay may hyphen. Or pwede din po ang gamitin niya kanyang first name, kanyang maiden name at then last name ng kanyang asawa na wala pong hyphen. Or pwede rin niya pong gamitin yung Mrs. tapos yung buong pangalan ng kanyang asawa. Sabi naman ng Supreme Court po, pwede niyang gamitin yung kanyang maiden name. So choice po yun ng babaeng may asawa. So sa tanong mo, pwede ba niyang alisin ang pangalan ng kanyang asawa? Pwede. Pero wag mo naman alisin yung asawa mo. Mula naman sa Baler, Aurora, ang ating next question mula kay Judilyn Pineira. Pwede bang papasukin sa trabaho ang isang babae kahit hindi pa tapos ang kanyang maternity leave? Kuya Alan? Bawal po papasukin ang isang babae na nasa maternity leave pa hanggang hindi natatapos yung continuous at uninterrupted na 105 days. Yung 105 days po yan po ay base sa science at sa health ng babae at pangangailangan po ng kanilang pamilya. Kaya kung papayagan po natin, let's say 90 days pa lang, 80 days, sabi nung boss, kailangan mo pumasok, maapektuhan po ang kanilang pamilya at yung kanyang kalusugan. Pero kung yung pong mismong nanay, yung pong mismong babae, gusto na niyang pumasok after a number of days, pwede naman po yun. Pero hindi po siya pwedeng i-require ng kanyang boss, ng kanyang kumpanya na pumasok before matapos po yung 105 days na maternity leave. Ito naman po ang tanong ni Liza Cruz mula sa Pangasinan. May karapatan ba ang isang single mother na hindi isulat ang pangalan ng tatay sa birth certificate ng bata? Kuya Alan? Lisa, ang ganda ng tanong mo. Kasi kung titignan mo simple yung form at saka yung batas natin sa civil registry, nakalagay doon kung anong dapat mo i-fill up. So dapat i-fill up mo doon sino nanay at tatay, no? Pero wala naman nagre-require sa iyo. O wala namang batas na nagsasabing dapat ilagay mo yung pangalan doon or magre-require sa iyo na ilagay yon, di ba? So usually kasi hindi naman natin kine-question yung intention ng nanay kung anong pinakamabuti doon. Pero all things equal at susundin mo yung batas at wala namang problema, mas magandang ilagay din doon kasi for the record, at least alam din ng bata kung sino ang tatay niya. Lalo kung hindi naman tinatanggi ng tatay. Maraming salamat Kuya Alan sa mga kasagutan. Kaya naman po kung kayo rin po ay may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po ang inyong mga questions sa ating mga social media pages. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng ngayong gabi sa Cayetano in Action, mga karapatan ng kababaihan ipaglalaban ng hipo kay nanay, sinaksak ng anak. Isang nanay na napadaan sa eskinita ang naikwentong hinipuan ng isang dayo sa kanilang lugar. Ang anak-anak ni nanay, lasing, nagdilim ang paningin, nilusob ang sinasabing nambastos at sinaksak. Sinaksak po ako. Pinagbintangan po ako na inipo ako din yung mother niya nung araw na yun. Nandilim po yung paningin ko po. Parang nadaan ko na po yung pag-iisip ko. Diretso po dapat dito yun pero napaangat lang ako ganun. Ang nanghipo at nanaksak, maghaharap sa face-to-face. Bangkay sa punerarya, hindi makuha-kuha. Nanawagan ng isang nanay at isang tiyahing walang kakayanang maiburol ang katawan ng lalaking hindi nila kadugo. Ngunit itinuring na nilang kapamilya. Hindi ko na mailabas sa punerarya po dahil umabot na nga po siya ng 50,000. Hindi pa po kasama yung paburol at saka yung cremation. Ang bangkay na walang tumutubos, mabibigyan ng marangal na pamamaalam. Agad-agad sa Cayetano Action agad. Mga kaso at reklamong ating naaksyonan naman ang muling binalikan ng Maritim. Kumustahin natin sina Gemma, Ira, Diwata, Joanna at alias Gemma.
at alamin kung paano naging mas mabuti na ang mga buhay nila sa CIA follow-up. Lahat ng yan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.